Binabago ng clause na ito ang lahat. Kapag pinirmahan nyo ito, Ginoo, ang kumpanya nyo ang may pananagutan sa lahat. Bumagsak ang katahimikan sa silid ng pagpupulong. Ang boses ni Paula Suarez ay umalingaw-ngaw na parang tahimik na alarma, handang sumabog anumang saglit. 16 na taong gulang lamang siya nakatayo sa salaming pasukan ng silid-pulong sa ika-27 palapag. Hiniram lang ang kanyang sapatos at ang ID niya ay nagsasabing janitorial staff. Itinuro niya ang kontratang malapit ng pirmahan ni Simon Ramos. Nakaamba ang panulat sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nakapirmi sa ere. Nagtama ang kanyang mga kilay, puno ng pagtataka. Napakadilat ni Gina Ramos, ang kanyang asawa, sa gulat. Sa kabilang dulo ng mesa, napatawa ng pilit si Carlos Diaz, isang Teksanong negosyante na laging nakangiti. "Paumanhin, ano raw yon?" tanong niya, pinilit manatiling kalmado ang tinig. "Tiningnan ko ang pahina 14, patuloy ni Paula. Yung bahaging yon ay nililipat ang buong pananagutan pagkatapos ng merger sa Ramos Investments. Kung may pandaraya, kaso o pagbagsak ng pananalapi, ang kumpanya nyo ang magbabayad ng lahat. Makakaligtas ang kumpanya ni Diaz. Sa paligid ng mesa, nagtinginan ang mga batang ehekutibo na puno ng kaba. Inilapit ng isa ang kontrata. Isa pa ang nag-scroll sa kanyang tablet para hanapin ang pahina. Yumuko si Gina para tumingin. Hindi siya dapat narito, bulong ng isang tao. Anak siya ng janitor, sabat pa ng isa, ngunit nanatiling matatag si Paula. Ilang oras lang ang nakalipas, normal pa ang lahat. Tahimik at walang imik ang kilos ng cleaning crew sa Ramos Investments, parang mga aninong dumadaan. Suot ni Paula ang lumang hoodie at isang visitor badge para sa maintenance. Nagsort siya ng mga papel at naglinis ng mga salamin habang nagva-vacuum ang kanyang ina sa kabilang pasilyo. Ganun ang normal, walang usapan, walang istorbo, linis at alis. Hanggang sa makita niya ang folder, nasa tray ng kopyadora ito bahagyang bukas. Nakalagay sa pabalat, Final Draft, Merger Agreement. May kung anong humila sa kanya papalapit. Hindi ito dahil sa simpleng pag-usisa, instinct ito. Hindi katulad ng ibang kabataan, hindi siya nag-i-scroll sa social media buong gabi. Nagbabasa siya ng mga ulat sa negosyo, nanonood ng mga dokumentaryo tungkol sa pananalapi kasama ang kanyang lolo, at minsang nagsulat ng sanaysay sa paaralan na pinamagatang Paano Nabagsak ang Enron. Maingat niyang binuksan ang folder at binasa ang teksto. Pagkatapos ay natigilan siya. Nakatago sa Section C, Linya 3 ng Liability Clause ang isang seryosong bitag. Tahimik itong inililipat ang bigat ng pananagutan. Kapag bumagsak ang lahat, Ramos Investments ang kakarga sa pinsala, ligtas naman ang Diaz Global. Agad siyang tumakbo sa pasilyo. "Ma," sabi ni Paula, puno ng kaba, "nakakita ka na ba ng kontratang ganito kadaya?" Hindi man lang tumigil si Romina sa pagpunas ng salamin. "Paula, huwag mong pakialaman yan," babala niya. "Iwanan mo na yan." "Pero paano kung hindi? Gusto mo ba tayong parehong matanggal sa trabaho?" Tumahimik si Paula, ngunit sa loob niya nag-uunahang mag-isip ang kanyang utak. Ngayon, sa boardroom parang tumigil ang oras. Mahigpit ang hawak ni Gina sa upuan. Nakatingin si Diaz na may bagsak na kilay. Tiningnan ni Simon si Paula. Dahan-dahan niyang ibinaba ang panulat. "Ang sinasabi mo ba ang clause na ito ay ibinabato sa amin ang sisi?" Tanong niyang tahimik, halos walang emosyon. "Opo, Ginoo," sagot ni Paula. "Mukhang normal pero sinulat para linlangin. Kung hindi ito napansin ng team nyo, yun ang layunin. Patibong ito. Hindi kayo pinoprotektahan, kayo ang pinupuntirya." Nanginginig ang boses ni Gina. "Simon, kalokohan ito, bata lang siya." Ngunit hindi na siya pinapakinggan ni Simon. Nakatutok na ito sa dokumento. Binuklat ang pahina 14. Nag-iba ang kanyang ekspresyon. Umusli si Carlos, halos natawa. "Seryoso ka ba? Makikinig ka sa hinala ng isang batang tagalinis ng bintana." Namula si Paula pero hindi umatras.
Sige lang, tumawa ka. Pero kapag pinirmahan niyo yan, pangalan ng kumpanya niyo ang dadala sa lahat ng kaso. Tahimik ulit. Pagkatapos ay nagsalita si Simon, mahina pero matatag. Ilabas siya. Lumapit ang security, hindi umatras si Paula. Tumayo siyang tuwid habang inilalabas siya. Bago tuluyang magsara ang mga pintuan, lumingon siya at nagtama ang tingin nila ni Simon Ramos. Sa ilang saglit, hindi niya nakita ang anak ng janitor. Nakita niya ang babala, isang salamin, isang pagkakamaling muntik na niyang gawin. Hindi niya pinirmahan ang kontrata. Kinabukasan, ibang uri ng katahimikan ang bumalot sa Ramos Investments, hindi payapa, kundi matalim at puno ng kaba. May nagbago. Si Paula Suarez ay nakaupo sa security office sa ibaba, mag-isa, nakatiklop ang mga kamay, kabadong puso, taas noong ulo. Ang makinang na marmol sa sahig ay sumasalamin sa malamig na liwanag ng umaga na tumatagos sa salaming bintana. Mahigit 1 oras na siyang naghihintay. Walang nagsalita, walang nag-abot ng tubig, walang nagpaliwanag kung ano ang nangyayari. Nasa tabi niya ang kanyang ina, matigas at tahimik. Hindi na nagsalita si Romina mula pa nang hilahin sila mula sa night shift at sabihing maghintay sa ibaba. Ngunit lahat ay sinabi ng kanyang mga mata, puro pag-aalala. Pasensya na mahina at halos bulong na sabi ni Paula. Dahan-dahang lumingon si Romina sa kanya. Dapat lang, sagot niya, malamig at matigas ang tinig. Nililinis ko ang mga sahig na to para may makain tayo. Hindi para sumugod ka sa mga pulong ng mga executive na parang ikaw ang may hawak ng lahat. Ibinaling ni Paula ang tingin sa sahig. Hindi ko sinadyang mapahiya ka, bulong niya. Kaso, may nakita akong delikado. Hindi ko kayang hayaang pirmahan niya yon nang hindi niya alam. Tinuturuan kitang maging matapang, Paula, ani Romina, bahagyang lumambot ang boses. Pero hindi para maging padalos-dalos. Bago pa makasagot si Paula, bumukas ang pinto. Isang babaeng seryoso ang mukha mula sa Human Resources ang pumasok, may dalang clipboard, matutulis ang yabag ng takong sa sahig. Ginang Suarez, sabi niya, hindi man lang nilingon si Paula. Naka-leave ka habang isinasagawa ang investigasyon. Makikipag-ugnayan kami. Napakagatlabi si Romina. Tumayo siya, mahigpit na hinawakan ang braso ni Paula. Tayo na! Sumama ang pakiramdam ni Paula habang lumalabas sila sa malamig na hangin ng Chicago. Kumapit sa pisngi niya ang hangin. Lumingon siya paitaas sa napakataas na gusali, dati simbolo ng pag-asa. Ngayon ay lugar na tila itinakwil siya. Nakaupo si Simon Ramos nang mag-isa sa kanyang opisina, nakatitig sa kontrata, hindi pa rin pinipirmahan, nakahimlay sa mesa na parang ebidensya ng krimen. Dahan-dahan niyang sinundan ng daliri ang mismong clause na itinuro ni Paula, subparagraph C, linya 3. Tama siya. Hindi lang ito malabo, sinadya itong maging mapanlinlang, mukhang pangkaraniwan, pero kung pumalpak ang merger, Ramos Investments ang sasalo sa lahat. Hinaplos ni Simon ang kanyang noo. Paano ko to di nakita? Nag-echo sa isip niya ang tinig ni Gina mula kagabi. Standard na wika lang yan, Simon. Magtiwala ka sa akin. Ang salitang tiwala, dati may bigat. Binuksan niya ang laptop, naghagilap ng lumang kasunduan mula sa kumpanya ni Carlos Diaz. Mga kontrata, shell companies, offshore branches, masyadong malinis, masyadong maayos ang pagkakaayos. Tumunog ang telepono. Si Gina, sandaling nag-atubili si Simon bago sagutin. Hindi mo pa pinirmahan, di ba? Tanong niya agad. Hindi, sagot ni Simon, pagod at malayo ang boses. Sobra ka naman, na-vet na natin ng maayos ang kumpanya ni Carlos. Huwag kang magpadala sa batang yon. Tahimik si Simon ng ilang sandali. Siya ang nakakita ng di natin nakita. Natawa si Gina, tuyo, parang nanunuya. Bata lang siya, anak lang siya ng janitor, Simon. Talaga bang pinagdududahan mo ako dahil sa kanya? Hindi pa rin nagsalita si Simon. Aakyat na ako, sabay baba ni Gina ng tawag.
Nasa maliit nilang apartment si Paula, nakaupo sa sofa, nakahawak sa tasa ng koko, hindi ginalaw, unti-unting lumalamig, maaliwalas ang silid pero tahimik. Sa tapat niya, seryoso si Romina habang nagbabasa ng mga job posting sa cellphone, hindi mabasa ang ekspresyon sa mukha. Pinagsisisihan mo ba? Tanong ni Paula, mahina ang boses. Napabuntong hininga si Romina. Pinagsisisihan kong nawalan ka ng tiwala na kayang gawin ng matatanda ang tama. Hindi na sumagot si Paula, ngunit sa kaloob-looban niya, buo pa rin ang paniniwala na tama ang ginawa niya. Biglang tumunog ang isang notifikasyon, isang email mula sa taong ang pangalan ay Robert Barnes. Subject, ikaw rin ba ang nakakita? Nanlaki ang mata ni Paula nang i-click ito. Maikli lang ang mensahe. Dati akong nagtatrabaho dyan. Alam ko kung ano ang nakita mo. Kung gusto mong pag-usapan, nandito ako. Nag-atubili si Paula tapos ay nagsimulang mag-type. Marahil, hindi nga siya nag-iisa. Binuksan ni Simon ang isang safe at inilabas ang folder na may label na Ramos Internal, Barnes Review. Isa-isang binuklat ang mga pahina ng flagged concerns, mga ulat na hindi pinansin, at mga audit na ibinasura ng board 2 taon na ang nakalilipas. Sa isang pahina, may sulat kamay na pula, risk exposure, delikadong sentralisado, isang pirma lang at lagot tayo. Lagda, Robert Barnes. Napahilig si Simon sa upuan, nakapikit. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, may kakaibang gumapang sa kanyang dibdib, pag-aalinlangan. Pumasok si Gina sa opisina ni Simon. Matapang ang lakad, parang sanay na siyang may kontrol. Tumama ang mga takong niya sa pinakintab na sahig habang lumalapit sa itim na mesa kung saan nakaupo si Simon, nakatitig pa rin sa kontrata. Nandito pa rin yan, tanong niya, nakatawid ang mga braso, 1 buong araw na. Hindi tumingin si Simon, kailangan ko pa ng mas marami. Bahagyang nawala ang kumpiyansa sa ngiti ni Gina. Simon, may deadline ang deal na to. Si Carlos na ang pinakamagandang alok. Kita mo naman yung projections. At nakita ko rin ang clause na muntik ng magbaon sa kumpanya ko. Dahan-dahan siyang lumibot sa likod ng mesa, pinaikot ang daliri sa gilid ng papel. Isang linya lang yon, legal jargon, walang malala. Pinapaniwalaan mo ba talaga ang sinabi ng anak ng janitor kaysa sa akin? Tumitig siya kay Gina, sadyang-sadya. Siya ang nakakita, hindi ikaw, hindi ang legal team natin, hindi ako. Umiral ang katahimikan. Hindi gumalaw ang mukha ni Gina pero lumamig ang boses niya. Bata lang siya, Simon, at pinagdudahan kanya sa lahat ng alam mo. Dapat ikabahala mo yan. Nakaupo si Paula, nakabalot sa kumot malapit sa lumang radiator sa kanilang apartment. Nakakalat sa paligid niya ang mga dokumentong ipinadala ni Mr. Barnes, mga encrypted PDF na puno ng komplikadong datos sa pananalapi. Mga tax filing, shell corporations, paghahambing ng mga kontrata. Hindi man niya ganap na nauunawaan ang lahat ng legal na termino, naintindihan niya ang mahalaga. May nagtatangkang magtanim ng patibong. Kinumpirma iyon ni Barnes kanina sa kanilang tawag. Ginamit ni Carlos Diaz ang halos kaparehong taktika sa isang merger sa Houston. Nagwakas sa trahedya ang deal na iyon. Ang kabilang kumpanya ang sumalo ng lahat ng responsibilidad, nabagsak ng mga kaso at si Diaz ay lumakad palayo, mas mayaman pa. Ilan sa mga salitang hinarangan ni Paula, indemnification, contingent liability, performance risk. Hindi niya kailangang magtapos sa batas para malaman may mali. Amoy manipulasyon ang lahat. Hindi ko maisip na asawa niya ang babaeng yon, bulong niya. Sa likod, habang nagpupunas ng plato si Romina, napaikling tawa ito, tuyo at mapait. Laging hinahanap ng kapangyarihan ang ambisyon, sagot niya. Ganun talaga yan. Tahimik si Simon Ramos habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng downtown. Hindi siya umiinom, nakamasid lang.
Sa kabilang bahagi ng silid, halos natatakpan ng frosted glass, naroon si Gina. Sa harap niya, si Carlos Diaz. Nag-uusap, nagtatawanan. Humawak si Gina sa pulso ni Carlos, pamilyar at masyadong malapit para sa isang profesional. Napakagat pa nga si Simon. Hindi niya marinig ang sinasabi nila pero malinaw ang kahulugan. Yumuko si Gina. Ngumiti si Carlos at iniabot ang isang maliit na flash drive tapos ay hinaplos ang kanyang mga daliri. Hindi na ito asawa, ito ay sabwatan. Tumunog ang telepono ni Paula. Text mula kay Barnes, "Tingnan mo ang financials ni Gina, 3 transfer offshore." Napahinto ang tibok ng puso ni Paula. Cayman Islands, British Virgin Islands, Zurich. Hindi lang siya walang alam, bulong niya. Kasama siya. Agad siyang nag-type sa laptop, gumalugad sa mga pampublikong database. Nanginginig ang kamay habang nagkiklik sa mga record, hanggang sa makita niya ang pangalan ni Gina Ramos, nakalink sa isang trust account sa British Virgin Islands. Natanggap ni Simon ang alert mula sa Internal Compliance System. Subject, suspicious transaction attempt. Binuksan niya ito. Sinubukan ni Gina na i-transfer ang 2,500,000 dolyar mula sa isang bihirang galawin na reserve account. Na-flag ito ng sistema at na-block sa oras. Hindi lang ito pagtataksil, sabotahe ito. Sa sariling pamilya, 3 tao ang hindi makatulog. Si Simon Ramos na ngayon ay alam na ang katotohanan at nakaharap sa posibilidad ng pagbagsak. Si Paula Suarez yakap ang mga piraso ng katotohanang napakabigat para sa kanyang edad. At si Gina Ramos na nakaupo sa tabi ni Carlos Diaz sa loob ng itim na SUV, pabulong, nagsisimula na siyang maghukay. Kalma ang sagot ni Carlos, kaya't siguraduhin nating di siya umabot sa ugat. Magsisimula ito sa isang email, walang subject, walang sender, isang audio file lang. Nag-alinlangan si Simon bago i-play ito. Matagal na siyang nakatitig sa kisame sa opisina matapos makaalis ang lahat ng empleyado. Tahimik ang buong gusali, parang naghihintay ng pasabog. Play, boses ni Gina, malamig kontrolado. Hindi siya magtatanong, basta tama ang timing ng pagtulak ko. Kasunod si Diaz, malambot mahinahon, at kung magtanong man siya, ipapakita natin kung ano ang maaaring mawala sa kanya. Napako si Simon, inulit ang recording. Minsan, 2, 3. Nang tuluyang lumubog sa kanya ang katotohanan, may nabasag sa loob niya, hindi malakas, hindi halata, pero tuluyan. Ipinasa niya ang file sa kanyang personal na abogado. Tumagilid sa upuan. Ngayon, hindi na siya nalilito, malinaw na ang lahat. Hindi lang tumulong si Gina, siya ang arkitekto. Nakatayo si Paula sa harap ng dambuhalang bronze na pinto ng Harold Washington Library. Sa kamay niya, isang folder at flash drive na ipinadala ni Barnes. Nanginginig ang mga daliri, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng katotohanang malapit na niyang kumpirmahin. Pumasok siya sa public computer lab, umupo at binuksan ang mga file. May kalakip na handwritten decryption key mula kay Barnes. Habang nagtatype siya, unti-unting nabuo ang kwento, 3 merger. 3 kumpanyang nawasak, lahat may koneksyon kay Carlos Diaz. At sa metadata ng bawat kasunduan, isang pare-parehong digital signature, approval credentials ni Gina Ramos. Hindi lang siya sumuporta kay Diaz, parte siya ng plano mula sa simula. Tumungo si Paula sa apartment ni Barnes para ibigay ang mga dokumento. Bukas ng bahagya ang pinto, tahimik, walang bakas ng gulo, walang Robert Barnes. Sa ibabaw ng kitchen table, isang sobre. May nakasulat, M.W. Binuksan ni Paula, nanginginig ang mga kamay. Laman, isang maliit na thumb drive at isang dilaw na post-it note. Alam nilang tumutulong ako sa iyo. Huwag ka nang babalik. Humanap ka ng taong mapagkakatiwalaan, agad. Yun ang sulat na nabasa ni Paula, iniwan sa apartment ni Barnes.
Nakaupo si Simon Ramos sa loob ng sasakyan, nakaparada sa harap ng isang matagal ng abandonadong korte. Sarado na ang gusaling ito sa loob ng ilang taon. Wala siya roon para sa legal na usapin. Nandun siya upang makipagkita kay Victoria Chan, dating masugid na prosecutor, ngayon isang civil rights attorney. Kilala si Victoria sa pagtanggap ng mga kasong tinatanggihan ng iba dahil sa takot. Pumasok siya sa kotse nang walang imik, ang kanyang maitim na coat ay parang kapa ng layunin. "Ginoong Ramos," sabi niya habang nauupo sa passenger seat, "tama ang desisyon niyo, pero hindi lang ito tungkol sa isang masamang kontrata." "Alam ko," sagot ni Simon. "Ang kaharap niyo ngayon ay istruktura, estratehiya, maaaring ito ay racketeering. Kailangan kong protektahan ang kumpanya ko, Ania, at kailangang protektahan ang batang nakakita ng lahat." Tumaas ang kilay ni Victoria. "Isang bata? 16. Ang pangalan niya ay Paula Suarez. Siya ang nakakita ng hindi nakita ng lahat sa amin." Ngumiti si Victoria sa wakas. Baka siya ang susi sa buong kaso. Bumalik si Paula sa Ramos Tower. Mas mahigpit na ang seguridad. Wala na siya sa listahan ng pinapapasok. Nagantay siya sa labas, yakap ang isang bag ng mga dokumento. Nanginginig sa lamig hanggang sa makita niya ang isang junior employee na pamilyar mula sa mga gabing paglilinis. Pumihit ito, tumingin sa paligid at mahina ang sabi, "Sinabi ni Mr. Ramos na kapag bumalik ka, dalhin kita agad sa kanya." Nang makita ni Simon si Paula, lumambot ang ekspresyon niya. Tumayo siya, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang taong sa wakas ay nakita ang katotohanan. "Mas higit pa sa paghingi ng tawad ang utang ko sa iyo," sabi niya. "May mga sagot din akong kailangan ibigay." Tinitigan siya ni Paula, matatag ang boses. "Kung ganon, magsabi tayo ng totoo bago may isa na namang mawala." Sa loob ng pribadong meeting room ni Simon, puno ng charts, folder, monitor at mga papel, isang larangan ng digmaan na gawa sa sikreto. Dumating si Victoria Chan, tumango kay Paula. "Laban mo na ito ngayon," sabi niya. "Pero kung tama ang galaw natin, mananalo tayo bago pa nila mapansin na nagsimula na tayo." Tumango si Paula, matatag. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nag-iisa. Ang mga bitak sa Ramos Investments ay hindi lamang senyales ng pagbagsak, kundi mga puwang kung saan makakasingit ang katotohanan. Walang itinakdang petsa ng paglilitis, walang subpena, walang headlines, pero nagsimula na ang labanan. Sa opisina ni Simon, tinanggal na ang mga award at plakang pampalubag ng ego. Sa halip, mga whiteboard na puno ng timeline, trail ng bayad, mga alias ng kumpanya. Sa gitna, si Paula, isang dalagitang may hiniram na laptop at tapang na mas higit pa sa mga executive sa paligid niya. Sa tabi ng bintana, nasa tawag si Victoria, mahinahon pero matatag. Si Simon, nakatitig sa spreadsheet, nakatiim ang bagang, mabigat ang mga mata. Natapos ang tawag ni Victoria. "Galing yon sa contact ko sa Department of Justice. Binabantayan na nila si Diaz, pero kailangan pa natin ng dagdag na ebidensya para sila kumilos." Inabot ni Paula ang isang dilaw na folder mula sa kanyang bag. Galing to kay Barnes bago siya nawala. Binuksan ito ni Simon, mga ledger ng offshore accounts, mga tagong account, mga pangalan na sumisigaw mula sa pahina: Gina Ramos, Carlos Diaz, Raven Cross Holdings, isang shell company sa Belize na gumagalaw ng pera tuwing may nabibigong merger. Napasinghap si Victoria. Hindi lang ito kahina-hinala, mapangabuso, planado, may pattern. "Sa ilalim mismo ng ilong ko nagsimula," sabi ni Simon, may pait sa tinig. Nasa fire escape sina Paula at Romina, tanaw ang kumikislap na lungsod. Sa baba, nagdaraan ng mga taxi, may tumutugtog ng jazz sa isang kafe.
Inabot ni Romina ang isang tasa ng mainit na tsaa kay Paula. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tumawag sila ulit, bulong niya. Pinatatahimik ako. Sabi nila, buburahin nila ang school records mo. Kaya nilang magpawala ng mga bagay. Tinitigan ni Paula ang kalangitan ng lungsod. Sinubukan na nila. Anak, bata ka pa. Hindi mo dapat pasan ito. Naging akin ito ma nung ginamit nila ang mga tulad natin bilang panakip. Tahimik, matatag. Sa sandaling iyon, nakita ni Romina ang lahat, hindi pagrebelde, hindi galit, layunin. Hindi nagpapasikat si Paula, tumitindig siya dahil may kailangang tumindig. Pumasok si Simon sa Ramos Foundation's annual gala. Suot niya ang itim na tuksedo pero wala sa kanyang mukha ang selebrasyon. Ang gala ay laging eksena ni Gina, mga donasyon, photographers, eleganting bisita. Pero ngayong gabi si Simon ang may hawak ng mikropono. Bago tayo magsimula, anya, sinusuyod ng mata ang crowd. Kailangan kong magsalita, hindi bilang CEO, kundi bilang taong nagkamali ng malaki. Sa mesa ng champagne, napatigil si Gina, mahigpit ang hawak sa baso. Akala ko noon, ang tagumpay ay nakukuha sa pagtitiwala sa numero. Patuloy ni Simon. Pero ang numero hindi ka ipagkakanulo. Mga tao ang gumagawa nun. Nagkaroon ng mahinang bulungan. Ilang bisita ang napatingin kay Gina. Binalikan ko ang lahat ng dokumentong inaprubahan ng board na ito, sabi ni Simon. At ang natuklasan ng isang matapang na dalagita ay yumanig sa akin. Sa likod ng silid, nakatayo si Victoria Chan, tahimik, nakakrus ang mga braso, mahirap basahin ang ekspresyon. Umalis si Simon sa mikropono bago pa may makapagtanong, tahimik na lumabas sa hallway. Nakaupo si Paula sa tabi ng bintana ng kanyang silid, nakatitig sa mga kumikislap na ilaw sa labas. Sa kanyang kandungan, isang folder na puno ng bagong na-flag na emails. Isang mensahe ang tumama na parang punyal mula kay Gina para kay Carlos. Nagsisimula na siyang lumayo. Alam mo na ang dapat gawin. Habang kinokopya ito ni Paula sa isang secure drive, kumurap ang ilaw. Namatay ang laptop. Tumunog ang telepono. Isang mensahe ang lumitaw. Tumigil ka sa paghuhukay o kami ang mauunang maghukay. Nanginginig ang mga kamay niya, ngunit hindi niya isinara ang laptop. Sa halip, kinuha niya ang isang Sharpie at isinulat sa blankong papel, "Hindi ako uurong." Hindi na ito basta usapin ng kumpanya, digmaan na ito. At ang batang walang pumapansin noon ay ngayon ang tinig na hindi na maikakaila. Wala pang balita sa mga pahayagan pero kumalat na ang mga bulong. Sa mga tore ng pananalapi sa downtown, mabilis ang chismis mula conference call hanggang cafe. Under internal review ang Ramos Investments, isang anonymous whistleblower, isang merger na nablock. May nagsasabing normal lang ito, pero ang iba naamoy na ang dugo sa tubig. Nakatitig si Simon sa bintana, halos hindi gumagalaw. Itinayo ko ang kumpanyang ito mula sa wala, anya. At muntik ko na itong ipamigay sa isang multong naka-Amerikana. Sa harap niya, nagbabasa ng mga dokumento si Victoria. Pero hindi mo ito ipinamigay, sagot niya. Nagdalawang isip ka at baka yun ang nagsalba ng lahat. Inilapag niya ang isang papel, ang mga transaksyon sa Belize, ang galaw ni Diaz. Pero hindi na lang ito tungkol sa balanse sa accounting, dagdag niya. Tungkol na ito sa paggawa ng tama. Bumaba si Gina Ramos mula sa hagdan ng kanilang marangyang penthouse. Suot ang navy silk, tila hindi apektado ng kaguluhang lumalaganap. Inabot ng housekeeper ang isang cream envelope. May dumating sa koreo, anito. Binuksan ito ni Gina. Sa loob, isang larawan, sina Simon, Paula at Victoria na kayukong nagre-repaso ng mga dokumento. 3 pirma ang naka-red circle. Sa post-it note nakasulat, nawawala na ang kontrol mo. Hindi gumalaw ang mukha ni Gina. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Carlos Diaz. Namamayagpag si Carlos Diaz sa gitna ng crowd, tila walang bahid ng iskandalo.
May mamahaling inumin sa kamay, binabati ang lahat ng may bihasang ngiti. Pero may kakaiba, mabilis nang nawawala ang ngiti ng tao. Tumitigil ang usapan kapag dumaraan siya. Mas matagal ang mga titig. Nakita niya si Simon malapit sa terrace. Aba, ani Carlos na may pilit ng ngiti. Lumikha ka ng bagyo. Hindi iniabot ni Simon ang kamay. Hindi ako nagpakilos ng bagyo, tugon niya. Tumigil lang ako sa pagpapanggap na wala akong nakikita. Lumapit si Carlos, mahina ang boses. Kapag lumantad ka, hindi lang ako ang masasaktan. Malulubog din ang asawa mo. Magpapanik ang board. Babalik sa lupa ang stock. Ganun mo ba gustong maalala? Hindi pumikit si Simon. Mas pipiliin kong mawala ang lahat kaysa mamuhay sa kasinungalingan. Binitawan ni Romina ang landline. Maputla ang mukha. Tumawag ang prinsipal mo, sabi niya. May nagsampa ng reklamo, emotional disturbance daw, sa school property. Kumunot ang noo ni Paula. Hindi pa nga ako pumapasok buong linggo. Nanginginig ang boses ni Romina. Pinatatakot ka nila. Alam nilang delikado ka. Tumingin si Paula sa ebidensyang nasa kandungan niya. Hindi siya natakot. Handa na siya. Nag-file ng injunction si Victoria Chan. Humihiling ng court-ordered audit sa Diaz Global. Kasabay nito, nag-apply siya ng whistleblower protections para kay Paula. Bago pa lumubog ang araw, naamoy na ng presang balita. Breaking, Ramos Investments halts merger amid legal investigation. Online, lumabas ang school photo ni Paula. Cropped, nirepost, kinomentuhan. May humanga, may nagduda, may nambastos. Pero wala nang hindi nakakapansin sa kanya. Maagang pumasok si Simon, dala ang isang makapal na file. Naghihintay na ang mga executive, tensyonado, tahimik. Dapat nakita ko to nun pa, panimula ni Simon. Pero pinabulag ako ng kaginhawaan at nakasanayan. Ipinasa niya ang ebidensya, offshore accounts, mga kontratang minanipula at ang audio recording. Tumingin siya sa bawat isa. May desisyon kayong kailangang gawin, anya. Tumulong kayong ayusin tumula sa loob o tumayo kayong tahimik habang nasusunog ito sa labas. Tahimik sa simula. Hanggang isa-isa, tumango ang mga ulo. Magkaharap ulit sina Gina Ramos at Carlos Diaz. Pero wala nang ngiti si Gina at ang mga mata niya wala nang kinang. Hindi siya tatahimik, mariing sabi ni Gina. Ngumiti ng bahagya si Carlos. Siguro panahon na rin para tumigil tayong manahimik. Ipinadulas niya ang isang makintab na itim na folder sa mesa. Sa loob, listahan ng mga pangalan, mga hukom, mamamahayag at isang federal clerk. Dahan-dahang isinara ni Gina ang folder, malalim ang pag-iisip. Kung ganon, ilibing natin sila, bulong niya. Tahimik na nakaupo si Paula Suarez sa isang city bus, nakatanaw sa bintanang may hamog. Ang kamera ng kanyang telepono ay palihim na nagre-record ng bawat segundo ng usapan, naka-zoom in sa loob ng restaurant, dumaan sa tinted na salamin. Tapos na ang tahimik na digmaan, nagsimula na ang pagbubunyag. Hindi nakahawig ng isang pinansyal na imperyo ang Ramos Investments. Isa na itong larangan ng digmaan. Opisyal, routine maintenance daw ang dahilan ng pagka-down ng servers. Pero alam ng lahat sa loob ng gusali ang totoo. 24 sa 7 araw ang trabaho ng Compliance Department. Nakakandado ang mga meeting ng legal team. Ang HR ay nagsimulang i-flag ang mga email na may salitang Diaz, whistleblower o offshore. Sa gitna ng kaguluhan, matatag si Simon Ramos, kalmado, malinaw ang isip, handa. Nakatayo si Gina sa ilalim ng malamig na liwanag ng taglamig, telepono sa tainga. Palapit na sila, bulong niya. Sa kabilang linya kalmado ang boses ni Carlos. Hayaan mo, hindi tayo tumatakbo. Kumukontra tayo. Sabi mo wala na ang mga dokumento, singhal ni Gina. Wala na nga, tugon niya. May iba lang sigurong mas malalim ang hinukay. Hindi mo naiintindihan, mariing sabi ni Gina. Hindi si Simon ang nagpapakilos nito. Yung bata, yung babae. Teenager lang siya,
pero binabaliktad niya ang buong imperyo natin. Saglit na katahimikan. Pagkatapos, lumamig ang boses ni Carlos. Siguro panahon na para maalala ng mundo kung sino talaga ang may hawak ng kapangyarihan. Tahimik si Paula, nakayuko, pero hindi na siya invisible. Kalahati ng hallway ay nakatitig sa kanya na para bang alamat siya. Ang iba naman kunwari, hindi siya nakikita. Naririnig niya lahat, traidor, bayani, pero hindi niya pinansin. Pagbukas niya ng locker, may isang tuping papel na nahulog. Binasa niya, "Alam namin kung saan ka nakatira, manahimik ka, manatiling ligtas." Nanginig ang kanyang kamay, pero saglit lang. Tinupi niya ang papel, isinilid sa bulsa, kinuha ang mga libro at diretsyong lumakad papunta sa front office. Inireport niya ang lahat. Pagsapit ng gabi, nakafile na si Victoria ng court protection order para kay Paula at sa kanyang ina. Tumanggap siya ng anonymous message. Hindi siya sulit. Matagal siyang natigilan. Pagkatapos ay tinawagan si Victoria. Panahon na ba para isama ang federal? Minamanmanan na nila, sagot niya, pero kailangan nila ng taong handang tumistigo. Nagatubili si Simon. Huminga ng malalim. "Ako na ang gagawa." Sumabog ang Chicago Tribune. CEO breaks silence on internal scandal. Teen whistleblower at center of $1 billion scheme. Hindi nabanggit ang pangalan ni Paula pero kumalat ang balita sa buong bansa sa mga talk show, social media at news ticker. Nasa harap ng mga kamera si Simon kasama si Victoria at 2 federal agents. Nabulag ako, aniya. Hindi lang sa pandaraya, kundi sa tapang. 16 na taong gulang ang nakakita ng hindi nakita ng sinuman. Tahimik ang silid. Isang batang hindi pinansin ng kumpanyang ito, lampas sa uniforme ng kanyang ina. Nakita niya ang mga bagay na binaliwala namin at mula ngayon, makikita na namin siya. Pag-uwi ni Paula may tila rally sa harap ng kanilang gusali. Mga kapitbahay, reporters, estranghero, hawak ang mga placard. Naniniwala kami kay Paula. Ang katotohanan ay walang edad. Natigilan siya sa paanan ng hagdan. Hinawakan siya ng kanyang ina. Hindi sila nandito para saktan ka, aniya. Nandito sila para pasalamatan ka. Sa likod ng tinted na bintana ng isang suite sa taas ng gusali, tahimik na nakaupo si Carlos Diaz. Tinitingnan niya ang tablet, nakapapos ang video, si Paula papunta sa witness stand. Sa likod niya paikot-ikot si Gina, malalakas ang yabag ng takong. Bata pa rin siya, bulalas ni Gina. Talaga bang maniniwala sila na kayang pabagsakin tayo ng isang teenager? Hindi tumingin si Carlos. Ang boses niya yelo. Hindi mga bata ang bumabagsak sa mga imperyo, aniya. Mga simbolo. Isinara niya ang tablet at tumayo. Durugin natin siya bago pa siya maging isa. Umiingit ang hagdan ng korte sa bigat ng camera crews at mga tagamasid. Madilim ang langit sa Chicago, ngunit puno ng tensyon ang hangin. Sa loob ng courtroom, 12B, siksikan ang mga tao. Nasa harap si Simon Ramos, inaayos ang kanyang kurbata. Katabi niya si Victoria, binabasa ang mga huling tala. 2 hilera sa likod, si Paula Suarez. Simple ang kasuotan, nakabraid ang buhok, matalim ang mga mata. Bata siyang tingnan, pero wala ni isang bahagi ng kanyang presensya ang maliit. Unang araw ng testimonya. Sa kabila, nakaupo si Carlos Diaz, naka-recline sa upuan, kumpiyansa na parang pera lang ang kailangan para palitan ang katotohanan. Katabi niya si Gina, nakasuot ng abuhing suit, walang emosyon sa mukha. Ukit ng pagkatalo ang mga mata. Pumasok ang hukom, tumayo ang lahat. Lumapit si Victoria Chan sa harapan ng hukuman na parang isang siruhano, hindi upang umeksena, kundi upang maglatag ng katotohanan. Isa-isang inilatag ang ebidensya, mga kontrata, petsa, audit trail, forensic data. Dahan-dahan na ipinta niya ang buong larawan, shell companies, peking pirma, ipinapasa ang pananagutan, lahat tumuturo sa iisang bagay,
Sinadyang ibagsak ang Ramos Investments habang sina Diaz at Gina ay tahimik na nagkamal ng yaman sa ibang bansa. Sa buong testimonya ni minsan ay hindi tumingin si Gina kay Simon, tumayo si Victoria. Your Honor, tinatawag ko po si Paula Suarez sa witness stand. Nag-iba ang hangin, may kumurap ng ballpen, may nag-click ng kamera. Tumayo si Paula, hindi bilang takot na bata, kundi bilang isang taong pinili ang katotohanan sa panahong lahat ay tumahimik. Isinumpa niya ang kanyang panunumpa, umupo. Ngumiti si Victoria. Miss Suarez, paano ka naging bahagi ng lahat ng ito? Matatag ang boses ni Paula. Tumutulong ako sa nanay kong maglinis sa ika-27 palapag. Gabi ang trabaho niya. Nakakita ako ng kontrata sa copy room. Hindi tama ang pirma. At nang basahin ko ang fine print, may mali sa mga kondisyon. Ano ang tumatak sa iyo? May clause, sagot niya. Itinatago sa kalagitnaan ng kontrata, lahat ng peligro, lahat ipasasalo sa Ramos Investments. Malinis ang exit ni Diaz. Lumapit si Victoria. 16 ka noon, walang nagsabing basahin mo yon, bakit ka nagsalita? Tiningnan ni Paula si Gina, si Carlos, at pagkatapos ay tumingin sa hurado. Dahil kahit ako ang naglilinis ng sahig nyo, nakikita ko pa rin ang dumi. Nanahimik ang buong korte, maging ang hukom ay kumurap. Gumalaw ang kamay ni Gina, si Carlos, tahimik ngunit nakatikom ang panga. Sinubukang guluhin siya ng abogado ni Diaz. Miss Suarez, naintindihan mo ba ang bawat legal na termino sa kontrata? Hindi po, sir, mahinahong sagot ni Paula, pero sapat ang alam ko para maramdaman kapag may mabaho. Inaangkin mo bang eksperto ka sa batas? Hindi po, pero hindi mo kailangang may degree para makita kung may panlilinlang. Lumapit ang mga hurado, hindi na siya basta bata. Isa na siyang tinig ng lahat ng empleyadong sinabihang hindi sila kabilang. Pagkatapos ng break, si Simon Ramos ang tumistigo. Isa lang ang tanong ni Victoria, ano ang nagpaniwala sa iyo sa kanya? Tumigil si Simon. Pakiramdam ko tama siya. Pero higit pa roon, pinaalala niya sa akin ang isang bagay na matagal ko nang nakalimutan. Ano yon? Tumingin siya kay Paula, na ang integridad ay walang kinalaman sa posisyon. Minsan, ang anak ng janitor ang unang nakakakita ng bitak bago pa ang mga nasa boardroom. Sunod si Gina Ramos. Tahimik ang lahat. Maayos siyang umupo, disente, hanggang sa ipatugtog ang audio recording. Kapag nagsimulang magtanong, ipaalala natin kung ano ang pwede niyang mawala. Pumikit si Gina, nakatupi ang mga kamay, at nang nagsalita siya halos pabulong. Hindi ko inakalang aabot sa ganito, bulong niya. Akala ko basta makalusot ang deal, hindi na malalaman ni Simon. At nang ibinunyag ni Paula ang lahat, gusto ko siyang mawala, sagot ni Gina, dahil nakita niya ang lahat ng pilit kong nilibing. Pinalibutan ng kamera at mikropono ang hagdan. Lumabas si Paula sa likurang pinto, nakabalot sa coat. Sumunod si Simon. Hindi mo kailangang pumunta, sabi niya. Utang ko sa iyo, sagot ni Simon. Ang maging lalaking akala mong ako noon nang pumasok ka sa boardroom. Ngumiti si Paula. Paunti-unti, papunta ka na ron. Sa loob, tahimik si Gina habang bumalik sa mesa ng depensa kasama si Carlos. Pero ang katahimikan ay nagsisigaw. Gumuho na ang imperyo. At nakita ito ng hurado sa tunay nitong anyo, hindi lang panlilinlang, kundi pagtataksil. Sa tiwala, sa katotohanan, sa lahat ng tinuruan nilang manahimik. Bago magtanghali, bumasa ng desisyon ang hurado. Nasa pagitan ni Victoria at ng kanyang ina si Paola, nanginginig ang mga daliri. Sa likod, si Simon, nakatayo, nakapikit. Sa kabila si Carlos, may ngiti pa rin. Si Gina nakatitig sa sahig. Tumindig ang forewoman. Sa kasong conspiracy to commit corporate fraud, guilty. Sa kasong falsifying financial records, guilty. Sa kasong obstruction and tampering, guilty. Bawat salita parang martilyo. Taon ng panlilinlang bumagsak sa ilang pangungusap.
Nawala ang ngiti ni Carlos, pumikit si Gina. Hatol, 10 taon sa federal prison, walang parol sa unang 7. Sa wakas, huminga si Paula. Sumambulat ang media. Paula, anong pakiramdam na ibinagsak mo ang $1 bilyong na sabwatan? Mr. Ramos, muli mo bang itatayo ang kumpanya? Victoria, ano ang susunod para sa iyong testigo? Isa lang ang sinagot ni Paula. Ano ang gusto mong tandaan ng mundo mula rito? Tumingin siya sa kamera. Ang katotohanan ay hindi nakabase sa titulo at ang hustisya walang pakialam sa kinis ng sapatos mo. Hindi bumagsak ang Ramos Investments, nagbago ito. Nagsimula si Simon ng company-wide restructuring. Inalis ang pangalan ni Gina sa mga opisyal na tala. Kinumpis ka ng gobyerno ang assets ni Diaz. Si Victoria Chan ang bagong Chief Ethics Officer at si Paula nakakuha ng full academic scholarship. Sa press conference, sa mismong gusaling nililinis niya noon, si Simon mismo ang nag-anunsyo. Ngayon, inilulunsad ng Ramos Investments ang Paula Suarez Fellowship para sa mga mag-aaral na may bisyon, tapang at pakiramdam ng tama at mali. Tumayo si Paula sa tabi niya, nakangiti, naka-white blouse, naka-blazer, dignidad sa katahimikan. Bumalik si Simon sa opisina, hindi siya mag-isa. Si Paula may hawak na Manila envelope. Nakapasok ako, sabi niya, Columbia. Kaninang umaga dumating ang liham. Ngumiti si Simon, may halong pagmamalaki. Higit pa riyan ang nararapat sa'yo, nasa iyo na ang karapatang umupo sa kahit anong mesa. Tumigil si Paula. May pinagsisisihan ka ba? Tumingin si Simon sa bintana. Ginintuang ang skyline. Pinagsisisihan kong hindi ko agad nakita ang katotohanan, sagot niya. Pero hindi ko pagsisisihan ang taong tumindig sa panahong hindi ko nagawa. Iniwan ni Paula ang envelope sa mesa at lumakad palabas. Naiproseso si Gina Ramos sa Federal Detention Center sa Wisconsin. Walang pahayag, walang huling salita, tahimik. Sa malamig konkretong selda malayo sa boardroom, paulit-ulit niyang pinatugtog ang audio. Kahit ako ang naglilinis ng sahig niyo, nakikita ko pa rin ang dumi. Bawat ulit mas lalong sumugat sa isang tahimik na opisina sa taas ng lungsod na nagsisimulang muling buuin ang sarili. Isinabit ni Simon Ramos ang envelope ni Paola sa mataas na estante sa tabi ng pinakamahalagang parangal. Sa tabi nito, isang plakang. Ang katotohanan ay hindi maingay pero ito'y nananatili. Umupo siya, pumikit, pinakiramdaman ang lahat. Minsan, itinuro lang ng isang batang babae ang pirma at binago ang kapalaran ng isang imperyo. Ngayon kung saan dati nanirahan ng kasakiman, isang bagay na mas totoo, mas matatag at mas malinis ang tumayo kapalit nito. Ang imperyo ay hindi winasak. Ito'y muling itinayo ng taong walang sinumang inaakalang darating.